Wala ho tayong mahabang pag-usapan ngayon mga ka-reaction update Piche. Dito ho kasi nagsalita itong si Attorney Trixie kung saan mga ka-update, alam naman po natin yung nangyayari ngayon, yung hinahatiran ng bilyon-bilyon o yung mga mali-maleta at na ngayon mga ka-update natukoy na ho kung sino yung nasa likod nito. Dito kasi mga ka-update, binanggit ho si Sam Versosa, yung maraming bilyon-bilyon daw ang pera. Kaya mga ka-update, pakinggan na ho natin itong si Attorney Trixie. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Panoorin na ho natin, reaksyonan kung sino-sino pa yung mga taong hinatiran ng pera nitong si Kong Saldico. Sa madaling sabi, hindi malaking problema o hindi malaking misteryo ito. Okay, next. Doon naman sa nung pinuntahan ng Bilyonaryo News Channel yung registered address ng Sukali Trading na supposedly pagmamay-ari ng isang Federico Guillem Datoon, walang Sukali Trading dun sa building na yon. Pero nandun yung front row. Ano yung front row at ano ba yan? Front row na multi-level networking o marketing, multi-level marketing and networking company. Ang pangalan niya Front Row at ang presidente nito ay si Sam Versosa. Tapos, presidente din si bilyonaryo siya, no? Si Sam Versosa ng isang authorized Maserati distributor, yung Moden Motorsports. Okay? So, yun po ang pinaka-closest na marereport ng bilyonaryo na possible, pero hindi nila sinasabi with absolute certainty na si Mr. Sam Versosa ang may-ari ng sasakyan. Okay? So, sinabi naman ng Bilyonaryo News Channel na kinukuha pa nila ang panig ng DTI para malaman ang impormasyon tungkol dun sa Sukali Trading. Pero yun nga ang sinasabi, lalo na't nakuha daw ng bilyonaryo na may isa pang dokumentong nagpapakita na may iba pang transactions ang Sukali Trading at ang Brilliance Auto Corporation. So, ulitin ko ha, the importer, Brilliance Auto Corporation. Tinransfer ito sa Sukali Trading. Si Sukali Trading, ang address niya pareho dun sa building kung nasaan yung front row. Yung front row isang multi-level marketing and networking company na ang isa sa may-ari nito, ayon kay bilyonaryo, ay si Mr. Sam Versosa. So, yun pa lang po ang naipapakita nila na convergence dyan. Wala dun sa report ang sinasabi na sa Davao region daw ito pumasok or anything or nakarehistro. Ito ay base, yung report ng bilyonaryo ay base dun sa mga dokumentong nakuha nila doon, lalong-lalo na sa LTO. Ang kulang pa sa impormasyon ay kung kanino ang Sukali Trading. So, gusto ko sana nandito yung mga nagtatanong kanina tungkol doon sa transaction na ito kasi tila nag-aalala sila doon sa sa bagong report ng Bilyonaryo News Channel. Tingin ko mukhang okay naman yung report. Sabi ni Marlon, anong klaseng sasakyan 20 million? Maserati MC20 po. Hi kay Geng, nanonood siya sa YT pero sa FB siya nagko-comment. Salamat! Hi kay Annalina sa Nagoya, Japan siya. Si Winston naman ay nasa Bohol. Nanonood din. Okay, so mayroon pa bang katanungan dito? Si Auntie Claire daw yung nagsabi na sa Davao City daw baka nakaregister. Well, wala naman po lumilitaw sa mga dokumento na nagpapakita na ito po ay galing sa Davao Region.
well, we can't discount the possibility, pero wala po kung kahit anong nakalagay sa mga dokumento that would attest to that. Sabi ni Sunny Boy, is it possible to trace the money coming from multiple baggage where they get this cash from central bank? It will depend kung nakarehistro yung mga serial numbers ng mga cash na ni-release. So usually, ganun po yun. Minsan, pag nag-disburse o kung kunwari nag-withdraw ka from any bank, pag malaki ang amounts, kailangan bigyan niyo po muna ng notice kasi baka kulang ang cash on hand nila. Kapag malalaking amounts, kukunin pa nila yan sa central bank, and usually naka-register ang releases ng mga serial numbers ng pera na yan. Sabi ni Sir Martin Bongtan, si Sam may-ari ng distribution ng Maserati, pera yan ng mga naloko nila sa front row. Oh, I see. Okay, so, pero yun nga po yung sinasabi po natin is that, well, tiintayin natin ang buong kabuuan ng kwento. Bakit andun yung Maserati doon sa supposedly bahay ng na diniliveran o pinagkuhaan ng mga mali-maleta ng pera. Yun yung relevance niya dito sa pag-post ni former Congressman Zaldico. Sabi ni Ma'am Jenny, you're back. Well, back to a second live within 24 hours po. Hi kay 127 Angeli at saka kay Ma'am Rose L. Maraming salamat po. Maraming salamat din kay Mars Approved, kay sino pa ba? Ang mga top scorers natin dito. Thank you kay Ma'am Rose L, kay Angeli. Ay, andito si Ma'am Joey. Hi Ma'am Joey, akit ka? Kung type mo lang, ma'am. Hi, Ma'am Rose L. Maraming salamat po. Kay Lyubov, kay Jea, kay Celestini, maraming salamat po. Kay Dominet Jules, at kay Celestini uli, maraming salamat po sa inyo at sa tuloy-tuloy ninyong pagsusuporta dito sa amin sa Luminous. Okay. Nelson is watching from Libertyville. From grocery this morning. Oo, lumabas pa ako uli eh. Hi kay Ma'am Carmelin. Ay, nanood kayo dun nang nasa Starbucks kami. Salamat po. Sabi ko babalik ako, di ba? Hi kay Ma'am Carmelin. Sabi niya, bakit di pa nila mapauwi o nahuhuli si Zaldico? Baka pautot lang nila na gusto nilang ikulong si Zaldico. God bless. Well, maraming pera yung tao. Pero mas kapani-paniwala para sa akin na worried si Zaldico dahil halatang-halata naman po na ginagawa siya talagang fall guy. Naka-file na po ang mga kaso laban sa kanya at criminal yung mga kaso na yun. Which kung hindi ako nagkakamali ay may kasamang plunder. Kapag plunder po, wala po yung bail until matapos yung kaso, yung paglilitis ng kaso. Pero ang mga final lang kay Congressman Martin Romualdez, if any, actually parang ang feeling ko wala pa, is parang administrative for negligence. Sabi ni Pilipinas, 30 Tamarind, 10 Nara, 42 McKinley Forbes, no one tells it all. Kulang yung mga details. I agree. Kailangan may full investigation. Uy, Ma'am Rose, thank you very much. Dami niyang padalo. Hi kay BB Girl, sabi niya, stay safe. We will do our best. Si Joselito naman is watching from China while he's working. Uy, okay.
Thank you kay Super Awesome Gopher at kay Cleopatra. Good to see you here on TikTok, sabi niya. Okay. So, uulitin ko ha. So far, ang nadiskubre ng Bilyonaryo News Channel ay yung importer, which is Brilliance Auto Trading, which normally does import Maseratis. Ang binentahan is Sukali Trading with a registered owner na ang pangalan ay... Dali. Ang pangalan ay si Guillermo. Ano nga ba yung pangalan nun? Tama, di ba? Federico Jr. Guillem Datoon. Siya ang may-ari ng auto trading. Yung importer. Ang pangalan ng registered owner ng auto trading and yung Sukali pala nakaregister kay Federico Guillem Datoon. Federico Jr. ito. Nakarehistro ang Sukali Trading sa Department of Trade and Industry bilang auto trading, auto accessories at general trading. So, tinransfer ng importer to Sukali. Sukali naman has a registered address doon sa isang building where Front Row, a multi-level marketing and networking company, is located. Wala pong makitang Sukali, ang nakikita doon ay yung Front Row at taon na daw ang Front Row doon sa address na iyon. May-ari ng Front Row, isa sa may-ari ng Front Row, thank you Ma'am Rosel, is certain Sam Versosa. So, yun. Ang tingin ko dito, tapos ang sinasabi naman, ang pinupuna naman ng Billionaire News Channel is, yung picture na pinresent ni Congressman Zaldico is dated November 29, 2025. Ay, tama ba? 2024. Pero, hindi pa daw nalilipat to Sukali Trading. In other words, nandun pa sa importer yung naturang sasakyan na yon, hindi pa siya nalilipat sa Sukali Trading. Para sa akin, hindi pa misteryo yon kasi it is quite possible na pinahiram yan ng importer, which sometimes happens. Hindi tama yon. Pero yun na nga, meron din siyang conduction sticker na by that time. So para sa akin, usually pag may conduction sticker, ibig sabihin, yung holder niya, yung possessor or yung company that is selling it, allowed it to be used. It's also possible na kung saan man yung picture na kinunan ni Mr. Zaldico ay baka yung final na bumili nun na hindi pa niya nare-rehistro yung sale ay nilalagay yung sasakyan doon sa lugar na yon. So right now, hindi pa ganun kumbaga hindi siya earth-shaking na balita. Maaari pang i-explain yan with additional information. Hi, kay Mining. Sabi ni Lani, watching from Tagkawayan, Quezon. It's been a while. Nice listening to your inputs. Busy sa buhay para di lang 500 ang Noche Buena. Oo nga eh. Ay nako. Sabi ni Bibi Girl, may picture kayo ng anak ko noong nasa Hague kayo. My daughter is from Germany. Nakapunta siya sa Hague 7 times mula nung dinala si FPRD sa Hague. Watching you here in Macau. Wow! Ang daughter niyo nasa Germany tapos kayo naman nasa Macau. Grabe. Ang dami niyong nagbibisita sigurong mga lugar, ano? So, maraming salamat kay Ma'am Rose L dito sa TikTok for the heart puff at saka dun sa mga pinadala ninyong you're awesome na stickers. Thank you very very much. We fully appreciate yung tulong ninyo dito sa Luminous. So
Okay, meron pa bang mga katanungan tungkol dito sa issue na ito? Kasi kung hindi, pwede na tayong tumanggap ng katanungan sa iba namang mga issues o mga topics. Sabi ni David, last elections namigay si Martin ng pera sa Manila kasama si Sam. Very much together sila. So kailangan ipatunayan mo din ng bilyonaryo yung kaugnayan between Martin Romualdez at saka itong si Mr. Sam Versosa. Thank you, Kay Pompoko. Sabi ni Sir Martin, si Sam may-ari ng distribution ng mga Maserati, pera yan ng mga naloko sa front row. Inuulit ko lang po. Yung signature campaign ba daw doon sa Angeles is legit. Ang mag-verify dyan si Ma'am Joey, pero tignan niyo po kung pareho sila ng forms. Kung tama yung forms, usually tama rin po yan. But it doesn't hurt to verify with Joey kung legit sila. Usually naman po kasi pag meron kumuha ng form o ng kit, kailangan naka-register sila kina Ma'am Joey. Sabi ni James, kung Toby is too quiet nowadays in relation to the first family being implicated by ko. Punto kayo dyan. Sabi ni Winston, I woke up this morning thinking, thank you Lord, be thankful and be grateful. Good morning, Attorney T. Good morning, Sir Winston. Sabi ni Carmelin, si Zaldi ko parang sinapoles ang mangyayari sa kanya. Bakit di pa kumikilos ang mga men in uniform sa nangyayari sa ating bayan? Well, that's on them. Sa totoo lang, marami sa ating nagtataka na rin. Lalong-lalo na sa pag lumalabas ng ganitong klaseng impormasyon, iniisip na rin natin, bakit nga ba? Para sa akin, nung una, ang mahalaga, sinasabi nila, kailangan maraming pumunta sa rally. O ayan, nakailang rally na, marami nang pumupunta, pero hindi pa rin sila gumagalaw. Ang tingin ko dyan is, masama ang loob ko. Kung totoo man na sinasabi ng mga men in uniform na kailangan maraming pumunta sa mga rallies bago sila gumalaw, ilang beses na po nangyari yon. Kung hindi sila gumagalaw in spite of the fact na marami pong pumupunta sa mga rallies, that's on them. Also, they cannot keep moving the goalposts. Hindi sila pwedeng mag-demand ng mga conditions bago sila magprotekta sa taong bayan. Kasi walang nakalagay sa saligang batas na kailangan maraming tao ang nagrarally para sila ay gawin yung kanilang obligasyon, protektahan ang taong bayan. So, kasama nyo na rin po akong nagtataka na. Ma'am Rose L., thank you po uli. Sabi ni Keep It Real, bakit po nagdi-distribute ng 500 million si Sam Versosa running for mayor siya that time? Di naman siya part ng government. Ano rin ang dahilan bakit kasama si Martin sa pag-distribute? Sa totoo lang, that could be construed as an election violation. Kung magkasama sila tapos may nagdi-distribute ng pera, ma-question yung kandidatong kasama. Kaso, hindi naman po si Congressman Martin tumatakbo sa City of Manila. Sino po ang tumatakbo doon? Was it nga pala, si Mr. Versosa tumakbo sa City of Manila, pero natalo siya kay Isko. So, actually, election violation po yun. Kailangan may mag-file ng kaso at mag-isinta ng ebidensya dun sa distribution ng pera na yon. Sabi ni Maria Elena Martin, kung napanood ko daw yung video ni Attorney Guanzon. Actually, pinag-usapan namin sa live kanina yan. Yes, napanood ko po. But I missed certain details kasi maikli lang yung napanood ko na version. I understand na galit si Attorney Guanzon dahil napagsabihan siya.
Um, para sa akin, ganito yan ha. If it happens often, we should call her out. Pero it also happens na paminsan-minsan, dahil tao lang tayo, we can lose our temper. And posible na this was a moment of weakness for Attorney Guanzon. Kung once lang siya nangyari, okay, para sa akin, not polite, and I think kailangan mag-usap sila nung nasigawan niya, but it's not going to destroy any impression I have of her. I understand that people can have bad days. Okay? But if it is consistent and ganun siya sa ibang mga tao, then syempre magbabago ang tingin ko sa kanya. We will not judge a person by a single act. We're not going to judge a person for one sin. Kasi nga, ano yung sinabi ng Diyos? He who is without sin cast the first stone. So para sa akin, I can forgive and be patient with people who will sometimes lose their temper given certain circumstances. Kung kunwari masama pakiramdam niya, may sakit siya and all that. I feel badly for the people who possibly, dahil ang mga napagalitan niya or nasigawan, lalong-lalo na if they did not deserve it. But, like I said, sometimes we have bad days. But if it happens repeatedly, and ganyan talaga yung kanyang disposition, then of course, we will have to review our opinion of the person. But when it comes to her politics, I am still grateful na nandito siya sa panig ng, well, she claims that she is pink and yet na-appreciate niya yung panig natin. So on that score, hindi po yan magbabago. Sabi ni Chris, Sam Versosa was a former representative for a party list. Yes, he was. Sabi ni Jojo, alam mo po ba yung boss ko dito sa US, nagpunta siya sa Hong Kong Asian Summit. Sabi niya po na yung investors are hesitant to invest in the Philippines because of massive corruption. Sad, but it is true. Well, unfortunately, talaga naman yan ay magiging consequence ng corruption because corruption means na hindi mapagkatiwalaan yung gobyerno and hindi predictable. You see, if government adheres closely to the law, then it's predictable. Magbayad ka ng buwis on time, hindi ka magkakaproblema. But if it is a corrupt administration, then kahit nagbabayad ka ng tamang buwis, pwede ka pa rin ma-call out, pwede ka pa rin ma-fine, pwede ka pa rin pag-initan dahil nga gutom na gutom sa pera ang mga ilang kawani at opisyales ng gobyerno. So, tama po because that would be a natural consequence. Hi kay Ma'am Susana who's watching from Coquitlam, British Columbia ba yan? Or what is BC? Sabi ni Chris Blade, ano po masasabi niyo kay Shelo Magno? Tunay po bang anti-corruption ng advocacy niya? I thought she's selective. Well, with Ma'am Shelo, consistent po siyang pink. Hindi nga siya consistent sa mga stand niya. Sinasabi niya anti-corruption, pero willing silang tumuloy-tuloy pa rin ang pagkapangulo ni Presidente Marcos na twice na nililet down yung panig niya. Number one, hindi naman nagsoli si Bongbong Marcos ng mga sinasabing ninakaw ng pamilya nila. Pangalawa, hindi sila nagbayad pa ng buong-buo ng buwis, lalong-lalo na nagpadala na uli ng notice ang BIR. Pangatlo, napakahina naman niya, aware siya sa corruption pero hindi siya nag-umpisa mag-imbestiga until third year na niya in office. In fact, dinefend pa niya yung 5,500 flood control projects na tila nag-fail naman. So, para sa akin, si Ms. Magno is inconsistent. So, pass muna.